Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ngayon nga ay gagawa tayo ng prediction sa paparating na chapter 1120. Samahan nyo ako sa mga idea na posibleng mangyari sa paparating na chapter. Pero bago yan, ay pindutin na ang like, mag-subscribe at itang bell para maging updated sa mga paparating na spoiler, theory at chapter patungkol sa One Piece. Salamat sa suporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Nakita natin na nagawa na ni Bonnie maging Nika dahil nga pinalakas ni Luffy ang loob nito at kung ano ang kayang gawin ng powers ni Bonnie. Tinakot din ng mga to ang mga Marines dahil nga sa pagpapakita ng Sun God Nika form ni Luffy. Ayaw pa din pakawalan itong mga Gorosei sila Luffy. At kahit nga makita pa sila ng mga Marines ay wala na silang pakialam. Mapabalik lang nila at mapigilan ang mga bida natin. Nagpapatuloy pa din ang mensahe ni Vegapunk kahit na medyo magulo ang signal, mukhang marami pa din tayong malalaman dito sa mensahe na to. Sa chapter din na yon ay nagising ang natutulog na lakas nitong Iron Giant dahil nang maramdaman niya ulit itong si Joy Boy ay umahon ito sa kailaliman ng dagat at sakto pa naaatake itong si Saint Mercury sa barko ng mga Giant. At ayun nga, nasa pool nitong Iron Giant ng kanyang malakas na suntok ang Gorosei na si Saint Mercury. Nagawa pa nitong Iron Giant na mabale yung isang pangil ni Saint Mercury na nagpapatunay na hindi basta-basta itong kaibigan ni Joy Boy. Ilan lang yan sa mga nakita natin sa nakaraang chapter. Ano-ano kaya ang mga posibleng mangyari o masaksihan natin sa paparating na chapter? Alamin natin. Sa mga nangyaring ang mga eksena sa nakaraang chapter ay pansin natin na wala tayong update sa mga bida natin sa taas na bahagi ng isla. Magmula kay Zoro at Jinbei papunta doon kay Nami, hindi pa natin alam kung ano na ang nangyayari sa mga yon. Nalaman natin kay Sanji na dapat sa oras na papaalis na yung barko ng mga Giant ay dapat nandun na daw yung Sunny. Pero wala pa nga din. Si Atlas nga ay tinatawagan na si Lilith kung ano na ang ganap sa kanila. Kaso hindi nga sinasagot. Malamang nito ay nanggugulo pa din si Saint Nusjoro at nilalabanan nga ito nila Zoro at Jinbei. Pero sabi nga ni Zoro na sila na ang bahala. Umalis na sila Nami, susunod na lang sila. Panigurado na may update tayo kay Nami. Next chapter, baka subukan na nila mag-coup de burst papunta doon sa dagat dahil sakto naman na yung babagsakan nila. Tasaluhin na lang sila ng mga Giant. Ang problema lang dyan ay yung mga Gorosei sa ibaba. Pero madami naman sila doon. Sila Doro at Brogy nandun pa. At si Luffy naman may katulong na. Andun yung Iron Giant kaya magagawa nila Nami na makalapag ng maayos. Dahil marami na silang katulong. Malay din natin na diba nandun na yung mga Seraphim. Sino ang tinalaga ni Vegapunk para mamuno sa mga armas na yon? Katulad na lang ng mga pasipista, diba si Bonnie? Kaya malamang kung may twist na mangyayari ay itong si Bonnie, pwede niyang mautusan itong mga Seraphim na labanan yung mga Marines at itong Gorosei para mas patas pa yung labanan. Nako, nakaka-excite yan. Sure din na magpapatuloy ang mensahe dahil buhay pa nga itong Iron Giant. Hanggat buhay at hindi mawawasak yung katawan nito ay buhay din yung Denden Mushi. Base doon sa pahinto-hinto na signal ng mensahe ay ang topic pa din doon ay ang Will of D. Di natin masabi pero mukhang may mga malalaman tayo tungkol sa Will of D na to. Napapanahon na din kasi na may mailabas dapat kahit konti lang na impormasyon para dito sa misteryo ng D-Clan. Yung nanay nga ni Luffy parang na-reveal na kung sino kaya deserve natin na malaman kung ano ang talagang meaning nitong D. Dahil nga itong sila Nami nasa taas pa ay baka sumunod doon si Stacy at sumama nga sa mga bida natin na baka tumulong pa kay Zoro at Jinbei sa paglaban kay Saint Nusjoro. May naisip lang ako na sana wag naman. Baka kasi si Stacy ay isa sa mga magsasacrifice din para makatakas sila Nami. Pero parang si Edison na yung gumawa nun para kay Stacy kaya baka mabuhay si Stacy at makasama sa pagtakas. Siguro mangyayari lang na tutulong siya sa paglaban sa Gorosei. Eto na, babalik tayo sa baba. Ang pagkikita ni Luffy at ni Emmet o yung reunion ni Joy Boy at ni Emmet. Napakahalaga ng tagpong to na posible nating makita sa paparating na chapter dahil dapat kilalanin ni Luffy si Emmet. Dahil ang laking tulong nito sa kanila lalo na ngayon dahil si Emmet lang ang nakagawa na mapuruhan yung Gorosei na si Saint Mercury na napakatibay ng balat. Sa tingin ko itong Iron Giant may weapon to na posibleng pangtapos sa mga Gorosei o may kakayahan to para panlaban na pwede niyang ituro kay Luffy. Malamang naman na tutulong talaga si Emmet dahil nga si Joy Boy si Luffy. Matagal na niyang gustong makita ulit yung kaibigan niya o master niya at ito na yung panahon. Sana nga ay magkaroon ng backstory. Ay nako, swak yan para makilala natin itong Iron Giant. Ano ba siya kay Joy Boy? Kasama ba siya sa crew ni Joy Boy o tiga Ancient Kingdom siya at kaibigan nga siya ni Joy Boy? Naisip ko din na pwedeng itong si Emmet ay totoong giant na naka-armor lang. Pero kasi robot ang tingin ni Luffy kaya mas mataas pa din ang porsyento na robot si Emmet. Theory pa lang naman yan. Anyway, yun nga itong si Emmet pa lang ang parang nakakapinsala ng malala sa mga Gorosei. At baka ito talaga yung makapatay sa mga demonyong nilalang na yon. Natapi ko na to dati na baka yung Iron Giant ay secret weapon nila Luffy
para matalo itong mga Gorosei. At idadagdag ko dito yung Mother Flame na nasa isla lang. Paano kung yung sinasabi ni Joy Boy na gawin ni Emmet ay kuhanin nito yung power source na nararamdaman niya sa isla? O kung ano, yung pinakamalapit na power source na mararamdaman niya sa paligid niya. At ibigay yon kay Luffy para ma-achieve nito yung full potential ng Sun God Nika. Dahil kilala ni Emmet si Joy Boy, malamang nakita na nito yung form ni Joy Boy nun. Kasi si Luffy kailangan niya ng pagkukunan ng lakas para doon sa gear pip niya na nakaka-drain nga ng lakas. Nakita na natin yan pagkatapos ni Luffy mapagod, tuyot na tuyot nga siya. Kaya yung Mother Flame ang talagang sagot sa problema ni Luffy na yon. Ang tanong lang, paano niya makukuha yon sa Mother Flame? Malamang to na baka kainin ni Luffy at makamit na niya yung full power ng gear pip. Ang saya makita niyan. At kung mangyayari yan, nako po, masasaksihan natin ang malupit na laban sa pagitan nila Luffy at ni Emmet laban sa mga Gorosei. Nakaka-excite yan makita pag talagang nagkatotoo yung theory sa Mother Flame at kay Luffy. Wasak talaga yung mga Gorosei. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ang mga posibleng mangyari sa next chapter, comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!